Alam niyo kung bakit gusto ko ng Honda Click tulad ng 125? Unang-una, tipid sa gasolina, maporma, tapos reliable pa. Isa nga to sa mga best-selling scooter dito sa Pilipinas eh. Pero kung mas malakas at mas madaming features ang trip mo, andyan ang Honda Click 150 na nakakilos sa ignition at may idling stop system. Pero halos kamukha lang din ito. Pero ngayon, kalimutan nyo na yon dahil lumabas na ang kapalit ng 150. Boys and girls, ito na naman po ang bagong scooter ni Honda. Ang Honda Click 160. Mga cutie pies, meet the new Honda Click. Ang bagong 160cc scooter na magpapatibok sa mga puso at bulsa nyo. Pero bago yan, punta muna tayo sa pinaka-importanteng parte ng motor, ang makina. Gumagamit ang Honda Click 160 ng 157cc displacement, liquid-cooled 4-stroke 4 valves na fuel-injected single cylinder, single overhead cam na may palo ng 15 horsepower at 8,500 RPM at 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Fuel tank capacity is 5.5 liters katulad pa rin ng Click 150 at kahit yung 125. Curb weight is 116 kilograms at mabibili nyo po ang bagong Honda Click 160 sa tumataginteng na 116,900 pesos. Well, depende pa rin sa mga dealership. Nasa harapan po natin ngayon ang matte gunpowder black metallic. Napakaganda. Available din siya in matte pearl white at matte solar red. Kumbaga, tatlo ang kulay na ino-offer ni Honda dito sa Click 160. Hindi natin maipagkakaila ang sarap titigan ng mga matte na pintura. Ang linis tignan, tsaka iwas fingerprints na rin, di ba? Ito talaga yung nagpamahal dyan yun. Pero pag-usapan natin yung pagkakahulma ni Click 160. Kung napansin nyo noon sa Click 150, halos parehas ng itsura ng 125. Parang si Ben and Ben, di ba? Pero ngayon, mas pinamacho nila to. Unang pumukaw ng attention ko dito sa Click 160, yung headlight niya. Teka, buksan natin. Same styling pa din katulad ng Click 150, maging ang 125 na para bang Fireblade style headlight yung itsura niya. And kung mapapansin nyo dito sa bandang taas, dito sa bandang daytime running light, meron siyang extra fairing dito sa gitna. Kumbaga, para siya naging split headlight. Mas aggressive, mas sharp, at mas macho tignan. Alam nyo, habang tinititigan ko siya ng matagal, para siyang mukha na may maskara eh. Para siyang yung wrestler, si Rey Mysterious. Siyempre, naka-LED headlight pa rin at may napakagandang LED turning light. Katulad pa rin ng dati, medyo mataas pero this time maganda na itsura niya. Glossy paint dito sa fairing sa gitna and also matte naman sa bandang taas. Kung titignan natin siya dito sa side na to, napakadami niyang kanto. Kung mapapansin nyo dito sa Click 125, same lang din naman to sa Click 150. Dito lang yung sharp edge niya, kumbaga itong kanto niya sa may glove box, then the rest straight na siya. Pero dito sa Click 160, may extra kanto na siya dito sa baba. Mahaba at malawak na single seat. And also may mga stitching siya dito sa taas. Sa grab rail naman, iba nila ng onti yung design at redesign LED taillight. Mas trip ko yung taillight ng bagong Click. Pagdating naman sa dash, ginamitan nila to ng malupit na full digital instrument panel, katulad pa rin sa mga dumaan na Click. Pero this time, nakikita nyo ba tong part na to? Medyo may brush finish na siya. Nilagyan nila ng konting aesthetics. May aesthetics si Honda. At dito makikita natin yung fuel gauge dito sa left side, speedometer sa gitna, clock sa upper right. Dito sa baba makikita natin yung speedometer and also current fuel mileage dito sa baba. Sa taas naman may mga ilang indicators tayo tulad ng
turning light, smart key indicator dito, high beam indicator, check engine, coolant temperature, idle smart indicator, battery level nyo. Para mabago tong mga nasa harapan nyo, meron tayong dalawang button dito. Sa kaliwa makikita natin yung select button para ma-access natin yung trip A, trip B, average fuel consumption, battery voltage para ma-reset to. For example, gusto nyong ma-monitor yung fuel consumption nyo, kailangan nyo lang gawin, i-reset tong trip E, i-hold nyo lang tong set button na to para ma-monitor nyo yung fuel consumption nyo. To the right handlebar, makikita natin yung switch para sa idling stop system, ignition switch dito sa baba. To the left handlebar, makikita natin yung high beam and low beam. Wala pong passing light to mga cutie pies. Busina, syempre pag Honda nasa gitna lagi ang busina, and also turning switch dito sa baba. Ang isa pang features na may pagmamalaki ni Click 160 ay itong smart key system niya. Ito po ang itsura niya. So nag-ooperate po itong sensor niya within 2 meters na malapit sa bike. Sa ngayon nakalock yung bike, so andito tayo sa lock icon. Kapag pinush natin siya pa kanan, yan, mapupunta tayo sa ignition off. Kapag pinit pa natin siya pa kanan pa, mapupunta tayo sa seat na kung saan pwede natin pindutin to para mabuksan yung compartment niya dito. Para magawa yan, kailangan nyo lang pindutin to. Ayan, marinig nyo yung click, ganun. At ganito po ang itsura niya mga cutie pies. So itong storage capacity niya, same size lang din katulad ng 125. Pero this time, yung mga tools nilagay na nila dito imbes na dito sa ilalim ng upuan. At dito na po nakalagay yung coolant niya. Easy access, napakadaling i-check, napakadaling palitan. Sa mga naunang click kasi dito siya malapit sa rear wheel eh. Kumbaga ang hirap sipatin. Also helmet hook dito sa may bandang harapan ng upuan. Tsaka dito nyo pwedeng ilagay yung mga papeles nyo like manual or CR. And madali siyang isara. Mas pinalaki na rin nila yung compartment dito sa right side ng motor. Yung dating barya lang na mailalagay nyo sa Honda Click, dito medyo malalim na siya. Subukan natin lagyan natin ng isang cellphone, dalawang cellphone, tatlong cellphone, may space pa kayo dito, at wallet. O diba? Ganyan siya kalaki. Sinong magdadala ng tatlong cellphone sa ride mo? Depende na lang siguro kung snatcher kayo. Kung napapansin nyo dito mga cutie pies, meron siyang parang abang dito. Pag binuksan natin siya, meron siyang emergency lock dito na kung saan kapag naiwan nyo yung sensor nyo sa ilalim ng upuan, meron kayo nito. Kumbaga ito yung magsisilbing pihitan nyo para ma-access nyo yung upuan. Syempre mawawala pa naman yung pamalengke hook dito sa gitna. Dito naman sa kaliwang glove box, makikita natin iniba na nila yung styling. Yung dating open glove box tulad nito, ayan, nilagyan na nila ng harang, nilagyan na nila ng cover. Para mabuksan to, kailangan nyo lang siyang i-push. Ayan, napakadali. Ito po ang itsura niya. Ito sa part na to mga cutie pies, mas malalim to. Para malaman nyo kung gaano kalalim, nakikita nyo tong cellphone ko dito sa right side. Medyo nakumbok pa siya, di ba? Pag nilagay natin siya dito, ayan, pasok na pasok. Hindi ko na nga makita eh. Dito mga cutie pies, meron din kayong 12 volts USB charger. Napaka-importante nito, lalong-lalo na sa mga kabayan natin dyan na araw-araw nakikipagdigmaan sa kalsada. Pero keep in mind na wala pong lock to. So if ever pupunta kayo sa mall o ipapark nyo yung bike, much better kung tatanggalin nyo lahat ng laman nito kasi easy access to eh. Ang daling kunin. When it comes to safety features mga cutie pies, meron tong tinatawag na anti-theft alarm. Kapag naka-park na kayo, kailangan nyo pang i-hold tong button na to sa baba. From yellow, kailangan nyo maging red. So i-hold lang natin. Ayun. And then, kailangan nating i-hold tong nasa taas. Yan, marinig nyo yun. So kapag may masasamang loob na nagtangkang gumalaw dito sa motor nyo, for example, kinalikot nila yung manubela, tutunog siya for at least 10 seconds. Makapansin nyo, ilaw yung mga turning lights nya. Ayan, para siyang naka-hazard. Kapag nasa mall naman kayo, marami na kayong Honda Click 160 na nakabili. Tapos pare-pares pa kayo ng kulay. At hindi nyo alam kung alin yung sa inyo doon, may tinatawag tong answer back. Pindutin nyo lang tong nasa taas. Ayan, tutunog siya. Another safety features, meron tong park lock brake. Ang kailangan nyo lang gawin, i-hold tong left lever. Then, i-push nyo tong nasa taas. Ayan. And also, meron tong side stand kill switch. For example, naka-on na yung engine nyo and na-under na kayo. Kapag binaba nyo tong side stand,
automatic siyang mamamatay. Front suspension, gumagamit to ng conventional telescopic fork, katulad pa rin ng dati. May nakasulat ba na Showa dito, katulad dun sa Honda Click 125? Ayan, Showa. Single disc with single piston Tokiko calipers. ABS, wala po siyang ABS mga cutie pies. Sa ngayon, combi brake system pa lang yung offer neto ni Honda Click 160. Pero malay natin soon, diba? Ilabas na agad nila yung ABS version. Kung mapapansin nyo yung front fender niya mga cutie pies, nakita nyo to. Nakita nyo yung allowance ng gulong tsaka front fender. Tignan nyo dun sa Click 125. Ang taas, diba? So dito, mas binabaan na nila. Also, ginamitan na rin nila to ng metal footrest para sa mga backrides nyo. Itong dipstick niya mga cutie pies, mas humaba na to. So, mas madali siyang tanggalin. If ever gusto nyo i-check yung oil level nyo, ganito na po ang tsura niya. Same monoshock suspension sa likod, pero this time, iniba na po nila yung itsura ng muffler dito sa Click 160. Yung dating ganun po na itsurang muffler, ganito na po ang tsura niya ngayon. Kung may paborito man akong upgrade dito sa Click 160, yun ay ang redesign gulong niya. Kung mapapansin nyo, ganito na po ang itsura ng mags niya. Ganda ng kulay. Na may mas malapad na stock tire na ginamitan nila ng Federal FT22S 120/70 dito sa likod at 180 naman sa harap. Naging proportion yung itsura niya, yung bodywork niya sa gulong, di ba? Ibang-iba na ang itsura nitong Click 160 kumpara sa mga naunang Honda Click. That's it para sa garage review. Punta tayo sa kalsada mga cutie pies. Kalsada gaming tayo gamit ang Click 160. By the way, mayroon po akong nakalimutang ipakita sa inyo. Itong storage compartment niya na nasa ilalim ng upuan. Buksan natin. Sa mga nagtataka kung pwede ba ang mga full face helmets dito, meron po tayong Shoei helmet na full face dito. Ito po ang pinaka-compact kong full face helmet. And kapag maglalagay naman kayo dito, for example, yan po ang itsura niya. Hindi siya asya. And pag ganito, maliit siya eh. Siguro mga half face helmets lang ang pwede nyong ilagay dito. Yung mga maliliit na half face lang din. Kung gusto nyo ng malaki-laking compartment, mayroon namang mga ino-offer si Honda na P6 or ADV. Binago nila yung bodywork, mas pinalapad nila, mas nilakihan nila yung gulong, pero nadagdagan lang siya ng 3 kilograms. Yung dating 113 kilograms na Click 150, 3 kilograms lang ang nadagdag dito sa 160. So 116 kilograms. Ito ngayon, yan ay dahil sa bagong frame na nilagay sa kanya. So mas pinagaan nila yon. Okay, tama na ang daldal mga cutie pies. Unang upo. Baba natin. So the seat height is 778 mm. Mas mataas po to ng 9 mm kumpara sa Click 150. I'm 6 foot tall, 85 kilo. At ganito po ang itsura ko dito sa napakagandang motor na to. Itong mirror niya mga cutie pies, ang ganda ng itsura eh. Mas prefer ko tong mirror na to. I think same mirror to ng Honda PCX. Tsaka yung tambucha niya parang PCX din. Start na natin. So tayo mag-start. Kasi nakababa yung side stand. Okay. Alam niyo yung mga Honda Click, medyo maingay yung tunog niya, no? Kumpara sa mga ibang scooter na tahimik lang. Okay, anything else to remember? Naka-on ba yung idling stop system natin? Ayan, mamaya explain natin yan. Anything else? Side mirror, okay naman. Ganda ng mirrors, parang sport bike mirrors eh. Yun lang naman. Tara na sa Danghari. Honda Click 160 na naka 4 valves na. Alam niyo mga cutie pies, una ko napansin sa kanya, mas tame yung makina niya, mas smooth siya, less yung vibration niya. At dahil mas pinakalakas to, ramdam mo yung sipa ng torque niya. So madali kayong makakapag-overtake. Hindi katulad sa mga 2 valves lang na nahihirapan kayo, medyo kulang sa hatak. For example, mag-overtake kayo, isa pang kapansin-pansin sa kanya mga cutie pies, dahil sa malapad na gulong niya at ginamitan pa rin nila ng same suspension to, medyo matagtag yung front suspension niya. Yun ang napansin ko. Hindi ko sure kung sobra lang ba yung hangin ng gulong, pero anyway,
So good thing na malaki yung gulong niya. Mas naging intimidating tignan si Click 160. Alam nyo, for city riding, okay na para sa akin yung mga CBS mga combi brake system. Para mag-operate tong mga combi brakes, kapag piniga natin tong rear brake na nasa kaliwang lever, automatic mag-a-apply both brakes, front and rear. Kaya siya tinawag na combi brake. Ang lapad nitong side na to Kung dati medyo slim tong part na to, ngayon ang bulky niya na For city riding, syempre we all know Honda Click ang isa sa mga magandang scooter when it comes to singitan. For example, naka-indo kayo mga Kitty Pies, kapag naka-on yung idling stop system, automatic niyang ikakat yung ignition nyo. When it comes to color scheme, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, meron tong tatlong color options, ang white, blue, and red. Hindi ko sure kasi sa ibang bansa may mga nakita ko Honda Click na parang Repsol style, tapos may mga limited edition pa na white. Wala pang ganong graphics na dumadating dito sa Pilipinas Malay natin soon, di ba? Alam niyo, isa pang gusto ko sa mga Honda Click mga Cutie Pies, sa dami ng kumukuhang Honda Click dito sa Pilipinas, kaliwat ka na rin yung mga aftermarket parts, diba? Yun ang mga maganda sa mga Honda Click Okay, power! Oh, come on, man! Woohoo! Kung dating nahihinaan kayo sa hatak ng mga Click 150, so 160 solve lahat ng mga hinaing nyo. By the way, hinto tayo dito. May gusto kong sabihin sa inyo tungkol dito sa Click 160. Oy, Trident! Ito yung gusto kong kulay na Trident Sa Honda Click 125 and 150 kasi, ang isang problema ko sa motor na yon, dahil may katangkaran akong tao, itong legroom niya, itong footboard niya, itong gulay board niya, medyo limited yung room ng legs ko Time na pumunta ako ng Valenzuela ata, Honda Click lang gamit ko. Kapasa yung tuhod ko kasi mayat-maya yung tama ng tuhod ko sa mga fairings, especially kapag nagpepreno na kayo, hindi nyo talaga maiiwasan Sa Honda Click 125 and 150 kasi itong part na to, natama to. Yan, ito yung regular position ko, pero this time medyo may allowance na siya ng onte. Pero ang problema dito sa part na to, ayan medyo kulang yung room ng legs nating mga matatangkad na tao dito sa mga Honda Click. That is why kapag nagmomotor ako gamit ko ang Honda Click, ginagamit ko yung pillion footrest. So hindi dahil nakakamote racing position ako, dahil mas relax ako sa position na to. Alam nyo mga Cutie Pies, kung nagbabala kayong kumuha ng Click 160, ang isa pang challenge sa inyo, kasi 11,000 na lang, naka PCX na kayo. Imagine nyo yun, mas malaki and mas klase yung itsura, pero hindi lahat gusto yung itsura na yun Ako kasi sa scooter mga Cutie Pies, mas prefer ko yung may mga gulay board tulad nito, ayan yung may butas dito sa gitna. Ang purpose ko sa mga scooter, parang pang workhorse ko yun Kumbaga kapag may bibilin ako sa palengke or kung saan man, may mailalagay ako dito. Malaking tulong para sa akin to Upuan niya, halos parehas lang din ng comfort. Hindi siya ganun kalambutan. Doon gusto ko sa kanya, yung likod ng puwet nyo, yung buto ng likod ng puwet nyo, meron siyang nakakurba para doon. So kahit pa paano, mas relax yung upo nyo pag mag-long ride kayo, hindi ganun kasakit sa puwet. And dahil sa malapad na gulong niya, mas tumaas yung kumpiyansa ko sa bike, especially kapag liliko-liko kayo. Isa pang reason kung bakit tayo kumukuha ng mga ganitong klaseng scooter ay dahil sa fuel consumption. Dahil sa mahal na ng mga gas ngayon, kailangan natin ng mga scooter na matitipid, at the same time andun pa din kahit paano yung mga features and power. Ang fuel consumption po nito sa ngayon, simula na umalis tayo sa bahay, is 43 km per liter. Pero as per Honda, kaya nitong mag 46 Top speed, hindi po tayo nagta-top speed mga Cutie Pies. Pasensya na po dahil hindi po sa atin tong motor na to. Mahirap na, baka malintikan po tayo. Final verdict sa Honda Click 160 mga Cutie Pies. Kung gusto niyo ng motor na maganda ang itsura, reliable, naka-smart key, idling stop system, maraming features na kahit papano. Well, kung ikukumpara mo yung presyo niya sa Click 150 noon, magkano ba Click 150? Alam ko may 100,000 yun So ito may 116,900 pesos. May additional 17,000
okay na rin para sa mga features na nadagdag sa kanya. Di na rin masama Yun nga lang, wala pa siyang ABS. And medyo nalilitan lang ako dito. Ito, subjective naman to, hindi pangkalahatan to. Sobrang haba ko lang kasi. Yeah, yun lang naman para sa Honda Click 160 review. Okay mga cutie pies, nandito ulit tayo sa garahe natin. At ngayon, kasama na natin ang may-ari nitong napakagandang scooter na to, si Brother Jess. Pero bakit ito ang napusuan mo? Forma pa lang nito na 160 bagong-bago. Sa kaha. May cover na siya no? Tapos lawak ng upuan. Ba't hindi ka nag-start sa 125? Parang sawa na ako sa looks niya. Mhm. 125 then 150 parehas lang din. Kaya parang bago sa itsura, bago sa Paningin ng tao. Pare ko, gano'n ako nakakatagal sa itong motor na to? ito is 2 weeks ago. So sa 2 weeks na yon, ano yung medyo napansin mong dapat ma-improve ni Honda dito sa motor na to? Para sa akin is yung shock niya. Bakit? Ano meron sa shock? Shock niya kasi para sa akin Matagtag? Oo. Fender niya sa likod mga cutie pies, kung napapansin nyo, medyo mahaba siya. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina. Kumpara dito sa luma, ayan, diba, maikli to. Ito, kahit pa paano, mahaba na siya. Siguro dahil nilakay nila yung gulong, so prone to sa putek, sa talsik ng putek. So ang ginawa nila, hinabaan nila to. Brother Jess, maraming salamat sa pagpapa-experience mo sa akin dito sa Click 160 mo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, basta dalawang gulong, huwag kayong mag-alala na sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And let me know your thoughts kung pasok pa sa panlasa nyo tong bagong scooter from Honda, ang Click 160. See you sa next content. Hanggang sa muli.